Hindi lang pala sa malalaking event ang catering mula sa simpleng food tray sa office, sa corporate catering, at sa bonggang buffet setup sa mga party, may kanya-kanyang diskarte sa negosyo. Alamin ang kani-kanilang mga sikreto. Sa bawat handa ang Pinoy, hindi mawawala ang matatamis at makukulay na kakanin. Para di mabitin sa paisa-isang kakaning nakahain, ang Pinoy Pride na pagkain, may pa-buffet na rin. Nandun na talaga yung vision. Yung vision ko na gusto ko ng kakanin for my weddings. Yung unang-unang package namin na kakanin buffet is 2.5 lang. Natutuwa sila kasi bite size na siya. Planong maghanda pero kapos ang budget. Catering sa halagang 1,100 pesos lang? Hindi nasasakit ang ulo at bulsa sa abot kayang handaan. Mas mabilis siya pagkakitaan kasi araw-araw may birthday, may konting gathering. Ang kinikita namin sa loob ng isang buwan is 5 digits. Pagpalo na October, November, December. At least pumapalo pa ako sa isang buwan, 6 digits. Ang negosyanteng si Bea, hindi lang basta pagkain ang ino-offer sa kanyang catering business. Bongga naman pala ang kita sa extra. Gusto namin maging one-stop shop kami ng clients. Iba't ibang food options and then iba't ibang souvenir options. At least nasa amin na. Kapag peak season po, per month, nakaka-hit po kami ng 7 digit. Sa bawat handa ang Pinoy, hindi mawawala ang matatamis at makukulay na kakanin. Bila-bila o kung ihain, mapasimpleng puto o bibingka. Hanggang suma na may iba't ibang flavor, present ang mga kakanin. Para di mabitin sa paisa-isang kakaning nakahain, ang Pinoy Pride na pagkain, may pa-buffet na rin. Floppy puto, chewy, at cheesy kutsinta, makulay na sapin-sapin, at kilig sa tamis na pichi-pichi, craving satisfied talaga. Dahil sa negosyong kakanin buffet ni Joy. During that time kasi nandun na talaga yung vision. Yung vision ko na gusto ko ng kakanin for my weddings. And may nakita naman ako mga kagaya ko na mahilig sa kakanin, na mga brides na binubook kami. Nabuo raw ang kakanin buffet concept ni Joy nang minsan siyang naging event coordinator sa isang kasalan. Hiling daw ng couple na magkaroon ng handang kakanin. Ang gusto lang daw niya pika-pika kakanin. So sabi ko, ako na lang, ako na bahala mag-provide for you. Sa puho ng 2,000 pisong down payment ng kanyang kliyente, nagtuloy-tuloy na raw ang kakanin buffet business ni Joy. Yung unang-unang package namin na kakanin buffet is 2.5 lang. Kasi hindi ko na-compute na kailangan pala may sariling staff, kailangan pala may sarili kaming setup. Nag-start talaga kami from scratch. Ang makulay na setup ng kanyang kakanin buffet, inspired daw sa mga dessert buffet sa mga hotel para ma-level up din ang image ng ating mga pambatong kakanin. Tuwing may booking, naglalaan si Joy ng 2 oras bago ang mismong event para i-assemble ang kakanin buffet. Bukod sa puto, pichi-pichi, sapin-sapin at kutsinta, bestseller din daw ang kanilang maha blanca, kasaba cake at kalamay ube. We give them the freedom naman to choose kung ano po yung gusto nila kakanin na i-share sa pamilya nila, sa mga bisita po nila. Maingat daw dapat sa paghahanda ng kakanin. Lagi raw bagong luto ang kanilang inihahanda. Kahit anong pagkain, especially sa kakanin, food safety talaga importante sa amin. Fresh po talaga lahat ginagawa yan. Para iwas panis ang kakanin. Hindi na raw sila naglalagay ng sariwang nyog sa mismong kakanin gaya ng kutsinta at pichi-pichi. At pinalitan na lang ng kesong toppings. Natutuwa sila kasi bite size na siya. So hindi overwhelming for them pag kumakain. Natutuwa din sila talaga doon sa mga presentation namin. May itinuro rin si Joy sa kanyang mga staff kung paano maging presentable ang paglalagay ng kakanin sa kanilang buffet. Kada may event kami, nag-remind ako sa kanila, kailangan may touch talaga siya na may pagmamahal. Na itong ginagawa natin once in a lifetime event nila, especially pag wedding, first birthday. Sa bawat handa ang Pinoy, hindi mawawala ang matatamis at makukulay na kakanin. Ang Pinoy Pride na pagkain, may pa-buffet na rin. Craving satisfied talaga dahil sa negosyong kakanin buffet ni Joy.
Dahil simbolo ang kakaninang matibay na bonding, maraming kliyente si Joy lalo na kapag kasal na una sa listahan ng handa ang kakanin. Naniniwala ako na kapag binigyan mo ng pagmamahal ang isang bagay, ang pagkain, nagbibigay siya ng blessing dun sa binibigyan mo. Ayan, so mga kanegosyo, kasama ko si Joy. Tuturuan niyo tayong gumawa ng Kakanin buffet po. Buffet. Kaya meron silang kakanin Cart. Opo. cart naman. So, tuturuan niyo tayo paano gumawa niya. So, pag sinabing kakanin, iba-ibang kakanin to, Joy. Yes po. So, kita nyo naman, ito po yung mga pinili namin na gamit. Meron po tayong dahon ng saging kasi siyempre ang kakanin, laging may associated sa dahon ng saging. Ito po mga kakanin na ilalagay natin, ma'am. Meron po tayong kasaba, kalamay ube, maha blanca. Meron din po tayong puto, Kuchinta, pichi-pichi, and sapin-sapin. sapin-sapin. Nilalagay po natin dito yung mga bilog ng mga kakanin. kakanin. Pala yun. Opo, dito. Lagi ko po ito sinasabi sa Team House of Lee, nalalagay nila ng karinyo ang paglalagay ng kakanin. Dati pagmamahal. Paano yan? Pag nilagay niyo po siya dahan-dahan. Tapos dapat pantay-pantay. May art pala talaga Yes to, no? po. Parang food art, ganyan. Food art, Ayan. oo, yan. Tapos dito po sa gitna, pwede niyo pong ilagay yung pichi-pichi, ganyan naman. Pag ganyan naman po. Parang, Patayo naman. parang nakabuka. Ang ganda. Parang pag nakita mo, gusto mo nang kumain. Parang, sarap naman nun. Ito naman, ma'am, kapag po sa paleta, nilalagay naman po namin yung mga pa-square naman po na Pa-square kakanin. naman, Opo. oh. So, ito po, nilagay lang natin siya dito. Ayan. Yan, para madaling po. Ang trabaho nito, biruin nyo, bawat isa, gugupitin Yes mo po, yung dahon. sunugin yung dahon. Yan. Sinusunog yung dahon, Sinusunog diba? yung dahon. Para malambot. Yan. Sige nga, ma'am, kung magiging kakanin ka, Ano? ano at bakit? Maha. Maha dahil malambot ang puso. Sige, ma'am. Paborito ko yung maha. Sige, bite size lang. Pagka yung nagdadaya, sasabihin na, bite size. Maha. O, di ba, ma'am? Kayang-kaya. Ma'am. O, tubig talaga kasunod. So, eto na po. Natapos na namin ni Joy ang aming kakanin cart. Kaya, kita nyo naman. Talagang mahirap palang tumulong dito. Kasi parang gusto mo lahat tikman. Yes po. At talaga naman yung masarap. Tinikman ko pa lang yung maha. Panalo na. Siyempre, bago i-book ang kakanin buffet ni Joy, mag-food tasting muna. Masarap siya. Tsaka homemade. Sarap. Actually, dito sa Malabon talagang ito yung mga bestseller. Ngayon lang ako nakatikim kasi ng kuchinta na may cheese. Kasi more on nakikita ko na tinitinda is may nyog. Nag-o-offer na rin si Joy ng kakanin buffet combo packages, gaya ng kakanin with street food buffet, kakanin with grazing table, kakanin with sushi and dim sum, at kakanin with ihaw-ihaw. Yung mga kliyente mo, pakinggan mo lang sila na sila rin pala yung magbibigay ng help sa'yo to expand your business. Umaabot sa 20 to 30 bookings ang kanilang nakikater kada buwan. Kumikita na rin ang kakanin buffet business ni Joy ng 5 to 4 digits. 8,000 pesos nagsisimula ang presyo ng kakanin buffet package at pwede ring magpa-customize. Hindi lang kami nandito dahil gusto namin magtinda, gusto namin kumita ng pera. Mas malaki na yung vision ng House of Lee ngayon. Mas gusto na naming maging part talaga ng mga celebrations para makilala yung kakanin mismo ng next generation. Sa bawat hapag na may kakanin, hindi lang tradisyon ang binubuhay. Dahil ang tamis ng bawat kakanin, kasing tamis ng success. Planong maghanda pero kapos ang budget. Saan ba aabot ang 1,100 pesos mo? Pas na lang ba muna sa celebration? O magpapa-catering na lang? What? Catering sa halagang 1,100 pesos lang? Hindi nasasakit ang ulo at bulsa sa abot kayang handaan. May 12-inch bilao spaghetti, carbonara at pansit palabok. 14 pieces na fried chicken, 50 pieces na lumpiang Shanghai at puto. Garantisadong mabubusog ang 5 hanggang 6 na tao. And believe it or not, solve na ang bisita sa 1,100 pesos na pakulong food packages ni Oliver. So, nag-start yan ng 2020, na-pandemic siya. As empleyado ako noon, nagkaroon ng tawag na skeletal. Paano kikita dahil nga lumiit na yung income
Ang pasok ko sa isang linggo, 3 beses na lang. Nagkaroon ako ng idea na food bilao package. Doon nga nagsimula yung dati 1,000 na 6 na bilao. Sakto 1,000 piso lang daw talaga dati ang benta nila sa package na ito. Pero kinailangan daw nilang magtaas ng 100 kamakailan lang dahil sa mahal na mga bilihin. Gaya ng kanyang benta dati, 1,000 piso lang din ang inilabas niyang puhunan para simulan ang kanyang negosyong abot kayang handaan. Kukumpitin ko siya, maaaring pumasok sa 1,000. Doon na ako nag-costing. Kung sakaling papasok ba to, sa halagang 1,000 na gusto ko sa 6 na bilao. So may magkakaroon pa rin naman siya ng profit. Handa raw talaga sa birthday niya ang mga pagkaing naisipan niyang i-post sa social media noon, nang biglang may mga umorder. Bago pa nagnegosyo, mahilig na raw talaga magluto si Oliver. Halos 15 years daw siyang nagtrabaho bilang kusinero. Yun ang mga una kong trabaho nung binata pa ako yung back 1992. So nag-start akong magtrabaho as service ko, naging kusinero din ako sa mga Japanese restaurant. Tapos marami ako rin ako napasukan na komisari. So nagkaroon ako na idea paano talagang magluto. Kahit maraming alam na lutuin, pinili ni Oliver na ibenta ang mga klase ng pagkain na madalas inihahanda sa mga okasyon tulad ng birthday. Mas mabilis siya pagkakitaan kasi araw-araw may birthday, may handaan, may konting gathering. Talagang sa tingin ko, magkiklik. Kaya yung pinili ko. Bukod sa 1,100 peso bundle, meron din silang tig 1,600 pesos na pwede sa 12 hanggang 15 tao. 2,000 pesos na pang 20 katao. 2,500 pesos na may 7 klaseng pagkain na kasya sa 25 tao. 3,000 pesos na pwede sa 30 katao. At ang pinakamahal nilang package na 4,000 pesos na pang 35 tao. Sa sobrang mura ng benta ni Oliver, tumutubo pa ba siya? Nung lumakas na siya, nag-scout na ako ng mga supplier. Yung mga pwede kong orderan ng madam yan, katulad ng mga manok, mga number 1 ingredients, mga bilao. Lahat ng mga talagang medyo na ginaganap doon sa package na yun. Na hindi ko na rin kailangan pumunta, papadeliver ko lang dito sa amin. So malaking tulong yun. Siyempre, liliit yung puhunan. Start kami, wala namang labor, wala naman akong mabayarang empleyado. So lahat kami, pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, patulong ko. Talagang wala kang babayaran na trabahado. Naniniwala rin daw si Oliver na kahit maliit ang tubo sa bawat order, kung marami naman ang bibili, malaki pa rin ang kita. Ang orders naman kasi na natatanggap nila kada araw. 20 a day. Pag weekends, 25 to 30. Kapag bisperas ng Pasko at Bagong Taon naman, umaabot daw sa 100 orders ang natatanggap nila. Ang kinikita namin sa loob ng isang buwan is at least 5 digits. Kaya mas malakas siyang pagdating ng bear. Pagpalo na October, November, December, at least pumapalo pa ako sa isang buwan, 6 digits. Malaking tulong daw ang negosyo para sa kanilang pamilya. Dito namin kinukuha lahat eh. Actually, ilan yung nag-aaral sa akin na college. Dito ko kinukuha lahat. Ilaw ko, tubig, baon ng mga anak ko, 4 yung nag-aaral sa akin. Mayroon na rin siyang 3 tauhan bukod sa kanyang pamilya na katulong pa rin niya sa negosyo. Higit sa lahat, masaya raw si Oliver na maging bahagi ng selebrasyon ng kanyang mga customer. Hindi ko tinatanggal yung 1,000 ko. Kasi sa bundle, makikita ka, tataasan na ng presyo eh. 1,500, 2,000, kahit alam po sobrang liit na nakita nun, nandun pa rin yun. Kasi may mga customer talaga na pang maliit ang bisita lang, pang maliit na pamilya lang. Sa halagang 1,100, may makakain na kayo panganda. Ngayong araw, isasuki ang sosorpresahin ni Oliver. Okay, ito na po. I-deliver na namin ni Oliver ang kanyang bilao package sa isa nilang loyal customer na si Romel dito sa Project 4. So, halika na. Dali na natin ito. Ano ba to? Putos, Shanghai, chicken spaghetti, carbonara, pansit palabok. Ako nagutom. Halika na. Go, let's go. Ay, sino si Romel? Ay, ikaw ba? Meron siya na. Ha? Ano ba meron? Meron kaming dala. Halika, Oliver, bigyan natin. Oh. So, eto, surprise from Oliver. Loyal customer ka daw niya? Yes po, since 2022 po. Ah, talaga?
Talaga? Mga 3 years ka ng ano. Bakit sa kanya ka lagi nag-order? Mura po, ma'am. Pagka halimbawa, nagkakatamaran na po magluto. Kakatamaran talaga. Opo, wala na pong time magluto. Hindi po siya mabigat eh. Affordable talaga eh. O, kainan na! Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ang mga niluluto mong pagkain ay ano pa rin, talagang sulit na sulit para sa mga customer mo. Sa panahon ngayon na nagtataasan ng presyo ng mga bilihin, malaking tulong na may mura pa rin maihahanda at mapagsasaluhan. Abot kaya para sa customers. Patok na kita naman para sa matyaga negosyanteng gaya ni Oliver. Sa kaliwat ka ng selebrasyon, posibleng makahanap ng inspirasyon. Ang negosyanteng si Bea, hindi lang basta pagkain ang ino-offer sa kanyang catering business. Marami ring extra. Mayroong souvenirs at kung ano-anong techie gimmick tulad ng video guest book. Your guest can leave a message, and hindi lang po basta message, meron din po siyang video. Pati ang pang-Hollywood na glambot o yung camera na kusang iikutan ang mga presents sa handaan, pwedeng rentahan sa kanila. Nagsimula lang sa puhunan na 10,000 si Bea. Pero ngayon, Kapag peak season po, per month, nakakahit po kami ng 7 digits. bongga naman pala ang kita sa extra. Para sa content creator na si Chef Camille, catering is life. Dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. Nakilala si Camille online dahil sa kanyang preparation videos ng party trays. Ito raw ang laging order ng kanyang mga suki. Posible talaga na makapagnegosyo ka ng walang puhunan, especially sa food. Kasi humihingi kami ng reservation. Ang kinukuha namin is 50% down payment. So, saktong-sakto siya pangbili ng supplies na yung mga karne, mga sahog. Tuwing bare months, talaga namang giving ang catering services. Maging ang kapuso actor na si Matt Lozano at ang kanyang pamilya, ito rin ang negosyo. Hello mga kapuso, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Matt Lozano and welcome to Lozano's Kitchen. Doon sa menu namin, maraming mga specialty ang Lozano's Kitchen na nakalagay doon sa menu. Pero sometimes, yung mga ibang clients sa amin, pagka nagre-request ng mga ibang pagkain, nagko-custom din naman kami. Kung sob na kayo sa mga ulam, baka gusto nyo pa ng extra. Katulad na lang nitong DIY mini pancakes cart na pinakamabenta dito sa negosyong Cutie Pans. Gusto namin sa cocktail hour, maging one-stop shop kami ng mga clients. So gusto namin na less hassle on their part. So food, iba't ibang food options, and then iba't ibang souvenir options, at least nasa amin na. Isang supplier lang sila. Mula 12,900 pesos ang rate ng kanilang mini pancakes cart. Pwede na sa 70 guests mga kanegosyo. So this is our mini pancakes food cart. So ito po yung mini pancakes natin. It's made from Japanese mini pancakes, and then your guests can choose one syrup and then up to 2 to 3 toppings po of their choice so they can mix and match flavors. Mayroon din silang fried goodies food cart na may fries at street food options. At para sa panulak, may oh so refreshing slushies naman sila. Marerentahan ng mga ito mula 13,200 pesos para sa 70 katao. Pwedeng-pwede rin kunin ang kanilang take-all package kung saan may mini pancakes, fried goodies at slushies na. Nasa 39,600 pesos hanggang 59,800 pesos ang all-in rate nito, depende sa dami ng inyong bisita. Kung gusto pang dagdagan ng panghimagas, may pastries bar din sila na mula 23,800 pesos naman ang rate. Ang sosyal ng itsura, di ba? But wait, there's more! Dito tayo sa mga pakulo nilang teki. Ang susubukan ko ngayon, ang kanilang 360 video booth. Paano ba ito nagwo-work? Gulo-gulo na ako dito eh. Hindi ko alam kung ano ito, parang kuwebang, ano ba? Ano? For example, kayo po or yung mga guests, tatayo po sa Tatayo lang doon? platform. Tayo lang? Yes po, tatayo lang po. Hindi ako iikot? Hindi po kayo ang iikot. Okay. Ang iikot po is itong camera. Ah, okay. Kaya 360 camera. 360 po talaga. Tapos yung guest po,
Bahala na. Sasayaw-sayaw. Kung ano gustong gawin? Opo. Okay. Yes. Tapos yung final output niya po, may slow-mo, may fast-forward. Ayun ang ano. So, naka-record yun. Ako, nakakahiya kung ano pag gagawin. Okay, let's go. Kamusta, ma'am? Masaya. Oo nga naman. Parang dagdag, ano yan, pang fan sa kung ano man yung event, especially wedding, birthday, mga ganyan, mga parties. Oo naman, makakadagdag siya ng saya. Kasi parang, bahala ka lang gawin mo sa Dami naman post, ma'am. Magkano naman ang renta niyan? Ang 360 booth po natin is 14,800 for 3 hours. Noong 2023, sabay nawalan ng trabaho si Bea at kanyang asawa. Meron kaming online job pareho. And itong client na to, years na po namin siyang katrabaho. So, lahat po ng expenses namin nakarely doon. And then one day, bigla na lang po nagsabi si client na stop production na po sila. Nung time na yon, wala po kaming ibang pagkukuhanan, wala rin kaming ipon. So, both kami gusto namin negosyo po yung simulan. Naisip nilang pasukin ang events industry dahil nagtrabaho noon si Bea bilang makeup artist. Marami pong pera sa events industry. Hindi lang po siguro alam nung nakakarami kasi hindi siya ganun ka-mainstream. Unlike yung restaurant, coffee shop, ganyan. Hindi alam nung iba na maraming opportunities sa events industry, especially if creative kang tao. 10,000 ang nilabas nila para magpagawa ng food cart at bumili ng ingredients para sa mini pancakes. Para paingayin ang kanilang negosyo, naisip ni Bea ang gamitin ang kapangyarihan ng social media. Naghanap po ako ng mga micro-influencers. And then yung isa, unexpectedly, ano pala siya, CEO ng isang aesthetics clinic. And then, sa wedding niya, nandun pala sila Miss Venus Ra, mga politicians and businessmen. So, talagang blessing talaga si ma'am sa amin kasi portfolio agad namin. So, from there, tuloy-tuloy na po, yun yung inads namin. Hindi sinayang ni Bea ang oportunidad na ito at sinikap nilang patibayin ang kanilang pangalan. Mula sa mini pancakes, agad silang nagdagdag ng ibang serbisyo. We have 10 food carts, souvenir bars po namin 10 din. 1 360 video booth, 1 video guest book. Within 6 months, dumami po siya ng ganyan, nakadami. Ang pinakamahirap sa amin was, sobrang bilis naman ng expansion namin, na hindi po muna namin na solid yung system. Mga inventory, mga pag-handle ng tao, pag-handle ng logistics, ng crew. So, you have to be hands-on kapag magnenegosyo ka. Ang tip ni Bea, huwag matakot lumapit sa mga sikat. Yung mga personalities naman na nabook namin, yung iba sa kanila, kami yung nag-reach out. Nag-send ako ng email sa kanila. As long as may opportunity na mag-sponsor sa mga personalities, go po kami kasi dagdag siya sa trust ng future clients namin. Dahil sa gimmick na ito, ang kanilang booking, umaabot na sa 10 events kada araw. Kapag peak season po, per month, nakaka-hit po kami ng 7 digits. 30% is for reinvestment, and then if may kailangan or may naisip kami to innovate, doon po namin siya ginagamit. Then the rest po is sa mga suppliers, sa mga tao, and then konti lang po yung sa amin doon. Ang isa pang bala ni Bea, confidence. Tips sa mga gustong mag-events industry. For me, number 1, kapal ng mukha. People person ka. Kasi every event, you will talk to 50 to 200 guests at the same time. So, kailangan public speaking mo and yung customer service mo is very okay. And then, second is time management. Hindi ka pwedeng malate. Be creative. As much as you can, if you can offer any innovation or if you can offer yung something na kakaiba naman, na maidadagdag mo sa service mo. Ang inspirasyon nasa tabi-tabi lang. Pero hanggat maaari, think outside the box. I-level up ang inyong negosyo para level up din ang kita. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan! Susan tayo!